Malalim na kaalaman patungkol sa pangangalaga ng tinaguriang isa sa mga pinakamahal na punong kahoy sa mundo ang ibinida sa isang hands-on training na ginawa sa bansang Malaysia. Narito ang report ni Arnie Jones. Itinampok sa isinagawang hands-on training dito sa bansang Malaysia ang tama at makaalam na proseso sa pag-aalaga sa tinaguriang one of the most expensive woods sa mundo, ang agar woods. Ang agarwood o Aquilaria malacensis ay kilala rin bilang oud ay halos ginto kung ituring ng ilan. Ang halaga nito aabot lang naman sa 100 hanggang 300,000 piso kada kilo. Depende sa kalidad ng aalagaang puno. Habang aabot naman sa 1,000,000 piso pataas ang presyo kapag ito ay nasa kategorya ng wild agarwood. Pero sa katumbas na laki ng kikitain dito, ganun din daw dapat kalaki ang kalakip na pasensyang bubunuin bago anihin ang agarwoods. Base kasi sa pag-aaral, kinakailangang antayin hanggang 10 taon o higit pa ang paghihintay bago maani ang agarwoods. Alright, narito tayo ngayon sa Gopeng Perak, Malaysia, kung saan nasa aking likuran makikita ang malaking taniman ng agarwoods na kanila raw inumpisahan itanim taong 1992 pa. Sa ngayon mga kabayan, umabot lang naman sa mahigit 200,000 puno. At ayon naman sa mga taga rito, sila raw ngayon ang may hawak bilang pinakamalaking planta ng agarwoods sa bansa. Pero bakit nga ba ganun kamahal ang agarwoods? It is very expensive because it is very hard to get. Especially in those days, you get agarwood from the wild. That is rare. It is an endangered species. The price can soar up to hundreds of thousands of US dollars per kilo. But our cultivated agarwood is, of course, much less than that. But it's still it fetches very high price. Isa si Chris Albero mula sa Mindanao at may-ari ng isa sa may malaking taniman ng agarwood ang aming nakapanayam. Si Albero ay mayroong humigit kumulang 50 ektarya na ng pananim ng agarwoods sa Agusan del Sur. Ngayong taon, pang-4 na beses na raw siyang nakadalos sa hands-on training sa Malaysia at 1 beses sa Thailand. Naniniwala daw kasi si Albero na kulang ang kaalaman ng marami sa mga Pilipinong nagnanais magtanim, kung kaya't marami ang bigong mapalago ito at gawing negosyo. Si Agar Care ay nagpunta dito sa Malaysia para mag-train, para malaman about agarwood farming dahil yan po yung importante para po tayo makatulong sa ating mga Filipino farmers. So ano ba yung role ni Agar Care? Si Agar Care ay siya yung tutulong sa mga farmers kung paano yung tamang pagtanim, legality, marketing at saka yung tamang proseso dahil yan yung kailangan ng mga farmers. Si Luisa Camba naman, patuloy ang ginagawang research patungkol sa agarwoods. Plano kasi niyang ipamana sa kanyang mga anak at mga apo ang mapapalagong negosyo. So first, nagre-research ako kung tama yung direction na pupuntahan ko since it will be costly ang pagbili ng seed at ang pag-grow ng agarwood. Ngayon, kung ano ang future na iniisip ko dito, magpa-plan talaga ako kasi mayroon akong lupa doon sa Aurora, Quezon na lalagyan namin ng agarwood. Then, alam ko 10 years to and my age is a senior na ako so nilalaan ko to para sa aking siguro anak at sa aking grandchild. Ang purpose ko lang po is magtanim. Magtanim lang muna ako. Yun ang pinakamahalaga at nakikita ko yung mga nakatiwangwang na lupa sa amin po. Sayang din kung hindi natin gagamitin. Tanim muna tayo para makatulong tayo sa ecosystem. Mababalance po natin sa pamagitan ng agarwood po na ang ibig sabihin po yan, it's just not like a money. It is for the help of the community. Pero dahil nga mahal at mahirap itong hanapin, nagpaalala naman ng pag-iingat ang OFW na si King Belly Mac para dito. Sa kanya kasing karanasan, 3 beses na umano siyang naloko
nang naising makapagtanim nito. Ang mga umano'y nanloko sa kanya, nakilala niya lang naman daw sa social media. Kung kaya ngayon, personal na raw siyang nagsaliksik at sa tulong na rin ng AgriCare Philippines Incorporated, si Billy Mac at ang kanyang kinabibilangang kooperatiba ay mayroon ng 5 ektaryang agarwood plantation. Ang ma-advise ko sa ating mga kababayan, nating mga OFWs, the migrants, and even for the OFW veterans, na mag-ingat talaga sa pag-invest dahil maraming scam, maraming mga multi-level marketing, business or whatsoever na hindi naman natin ayos ang pagmamanage. So I'm inviting and I am encouraging the OFWs first to create a cooperative. Sa gitna ng hands-on activity, inisa-isa dito ang masusi at maingat na proseso simula sa seedling process hanggang sa inoculation process na ayon sa mga espesyalista, ang inoculation ang pinaka-importanteng proseso sa plantasyon ng lapnisan kung saan anila ay kinakailangan ng profile company o yung legalidad ng pagkukunan ng organic liquid na ini-inject sa puno para masigurong magkakaresulta ito. Samantala, may paalala naman ang ilang espesyalista sa pagpili ng ilalagay na liquid substance sa kanilang lapnisan. Please refrain from using chemicals or poisons. In the agarwood tree, you can put anything. You can put chemical, you can put poison, you can put even Nescafe. It will form gaharu. But please avoid chemicals because customers nowadays, they are very, very wary about what they buy. If they buy in bulk, they will send it for lab test. And the moment they find there is chemical or heavy metal,